iba ang fraud audit. Hindi sa competence ng witness natin ang mag-investigate kung totoo nga ang tao yung mga mention. Kasi based on documents also. Pero kayo po personally, anong take niyo po dun sa mga names na lumabas ngayong araw dun sa acknowledgement receipt? Katuwa-tuwa nga eh. Meron pang, tinanong ko nga kung kamag-anak ni Senator Bong Revilla yung isa nun eh. Kasi, huwag na natin pag-usapan yung pangalan. Ang obvious doon, eh yung mga acknowledgement receipts. Ang period ay hanggang 2022, December 2022. Ang sinabit nila ay 2023, 1 year after, no? At mga 40%, more than 40%, 125 million, yung amount na yun. So obviously, din na either na doktor yung mga dokumento, or dapat meron silang explanation kung bakit yung acknowledgement receipt nila ay 2023, dapat ang December 2022 lang yung confidential funds ng period. So obvious yun. Maski wag na natin pag-usapan yung mga pangalan. At saka yung mga medicines, 40 million worth. 40 million worth of medicines. Pagkain, grocery, di ba dapat may resibo yun? Last na lang po, expectation niyo po dito sa mga susunod pang araw ng trial with regards to Article 1. Nako, mas ma-excite kayo sa susunod na kabanata. Thank you po, attorney. Thank you.